Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel Stock Play at muli po tayo mag-update sa mga top trending stocks, and don't forget to subscribe sa ating channel and paki-press na rin po yung notification bell para palagi po tayo ma-update and ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. So yun na nga guys, wala po tayo upload nung weekend tsaka nung Friday kasi muli po ako umuwi sa amin sa province. That's why wala. And ngayon is nagbabalik po tayo ulit. And let's start guys. Shoutout po sa mga viewers natin. Sa mga nagko-comment, likes, and of course nag-share. First top trending stock, FCG. Kung titingnan natin, retest and at the same time breakout kasi ito Ayan, 0.86. Of course, resistance na to. Weekly chart, hindi pa naman siya overbought. So, still meron pa ring upside to, Based sa big picture, ang next possible resistance, maybe dito guys, area na to. Ayan. Pero pwede pa tayong mag-add, 0.94. So, sinabi nga natin, pwede pa tayong mag-add sa gitna na yan. Pero yan muna. Because kung papansinin natin yung sa mismong chart, medyo dito mas goods tumingin kumbaga. Ayan. Sa natin, sa daily chart guys, retest, yes, plus crossover. So I think may chance pa to na mag-breakout this week since Monday pa lang naman ngayon. Even though nasa resistance. So, pa yan? Pwede pa yan ng dumire-diretso pa pataas. Of course, breakout ang kailangan natin. And yung overall, niya, structure, guys, well-rounded. Right? So, medyo rounded siya, guys. Kaya maganda, Bottom pick, guys. For this one, FCG. Goods to, Ayan, in my opinion. Ayan, kasi maganda yung structure niya, guys. Series of higher lows, right? Ayan, low, higher low, and higher highs. Higher high, higher high, higher high. So, in short, goods yung kanyang structure, guys. Bullish yung setup, for FCG. MRC. Check natin, MRC. Sa weekly chart, medyo namumula kasi kumbaga, major resistance for MRC. Ayan. And sa part na to, overbought. And pagka nag-crossover to guys, so remember, nasa weekly chart tayo, wala po tayo sa daily. Medyo malalim to. Ayan, So, yun nga lang dito, hindi ganong halata, Pero pagka sinilip natin sa daily chart, so etong retest na to, guys, ayan, kaya siya nag-pull back. Ayan, so retest na yan, Oops. And typical kasi, pagka nagre-retest sa 200, nare-reject. Or even kung mag-breakout man, nagkakaroon ng pullback agad, So, this time, ang titingnan natin yung possible support, pero kung mas bababa pa tayo sa lower time frame, so yung area na to is considered as a support for MRC, So kung di mag-hold dyan, ang next target na natin for MRC maybe around here. Ayan, 0.84 to 0.78 kasi dito nag-breakout before. And kumbaga, pwedeng mag-flip lang, Next. So, next po natin, SEC. Pero tong, na to guys, SEC na to is kasama na rito, guys. MEG. So, MEG, weekly chart, looks good because na-sustain, even though nasa resistance siya.
So, the next resistance for this one, once na mag-break yung price, somewhere here, malapit sa 2.35. Goods. Solid yung rally, ano? From here, 1.74. Yung closing kanina, 2.2. Daily chart, may slight pullback rito. Ayan, pero ang maganda is galing sa baba yung stock. Ayan, tas eto. So, pwedeng ano dito, mag-revisit ano, sa overbought area. Goods, yes. So, pwedeng ano to, mag-breakout, tas mag-rally, then pullback, ano. And kasi kung mangyayari yung breakout na yun, pwedeng divergence yung mangyayari dito eh. Sa daily chart, no? Ayan. Support, remember yung support 2.1 dito kasi wala pa namang breakout eh. So, kailangan pa natin talagang ano yan, mag-breakout talaga guys for MEG. So, trending siya. Tingnan natin, ano. Next one, dito. Medyo matagal din to nawala, ano, sa radar. Pero kung titingnan natin, of course, na-hit na yung target nating sinasabi before. 1.8. Closing niya, 1.83. Pero, sige, palag-palag yan. At pwedeng pumasok pa dito yan, ano. Somewhere here, malapit. Or below sa 1.8. So, yung closing kasi sa 1.83 eh. Ayan, pero, this area is considered ng major support for dito. And once na malaglag yan, medyo, ano to guys, delicate at pwedeng bumagsak yan malapit sa 1. Ayan. So, almost, ano yun, ano, 80%, 90% na, ano, na pagbagsak. If ever man na mangyayari yun, guys. From here, tapos hanggang dito. 1.82. Ayan, so 30% lang pala. Ayan, 30% kung siya ay malalaglag sa 1.27. Pero base dito, guys, so pwede hanggang dito sa ano eh, sa 1.13. Check natin. So at least dito, ayan. So around 35% yung pwede pa niya ibagsak, guys. If ever man hindi po mag-hold doon, no? Sa daily chart, daily, hindi na nag-hold sa may, ano natin, sinabi natin support. Kung babalik tayo dito sa weekly. Ayan, so medyo nalaglag na siya rito sa area na to eh. Let's see guys, ano for this one. So for me, for dito, medyo ano to guys, delicates. Okay. Ayan, so medyo delicates yan. Next, dito, MEG, tapos na yan, ANI. Last but not the least guys, weekly chart. So ano ba nangyari dito? Okay, from here ano, sa 7.4 noong 2023. Of course, last year lang to. Tapos 0.63. Grabe, ang binagsak na to guys, no? Sober. So ngayon, pagka-chinek natin yung chart, resistance pa din, pwede pa rin niyang ma-reject, no? And base dito, muka. And once guys na mag-crossover to, pwedeng mag-pullback, ano? So, pwedeng bumalik dito sa may support, 0.55, 0.56. Closing niya, 0.63. Daily chart. So, ito kasi medyo alanganin din, no? Ayun, no? Yes, nag-hold sa may taas ng 200, pero ano yan, kailangan ma-sustain guys, no? If ever man na ano to, mag-rally, next target natin, of course, dito sa 0.75. Or else,
just in case na malaglag, so pwede nga bumalik dito, 0.55, 0.56. And I think tapos na po tayo guys para sa first video natin, and don't forget to watch the second video. At yun lang po, bye bye and God bless.